News Radio Dagupan, Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At ngayon ay April 9, 2025, holiday. At oras na po natin programan, Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Duterte nagpahabol ng abogado sa ICC case. Todo Balita. Gagamit na emergency alert sa kampanya, kakasuhan. Todo Balita. Mexican actor galing na Pilipinas na koma sa bakterya. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng lungsod na Alaminos at Trabadon Enterprises para sa Alaminos City Palit Basura Caravan, formal na nilagdaan. Todo Balita. Corn Production Field Day, isinagawa. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mabalita, isa pang abogado ang dinagdag sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nito sa International Criminal Court. Kinuha ni lead lawyer Attorney Nicholas Kaufman si Attorney Dove Jacobs bilang Associate Counsel ayon sa dokumento mula sa ICC Registry. Nanumpa si Jacobs noong April 7 bilang pagsunod sa ICC Code of Professional Conduct for Counsel. Samantala, hiniling naman ng Panelo Law, abogado ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments para sa petition for habeas corpus ni dating Pangulong Duterte. Dapat kasuhan ang mga kandidatong gumagamit na emergency cell broadcast system kapag napatunayang ginamit ito sa kanilang pangangampanya. Ito ay inihayag ng Malacanang matapos lumabas sa social media ang paggamit umano ng ilang kandidato sa malalawigan ng emergency cell broadcast para makakuha ng boto sa May 12 elections. Sinabi ni Palace Officer Attorney Claire Castro na hindi dapat inaabuso ang paggamit ng emergency cell broadcast para sa kanilang pansariling kapakanan. Sinabi ni Castro na nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission para matukoy kung sino man nasa likod ng paggamit ng emergency cell broadcast sa kanilang kampanya.
Umaasa ang Malacanang na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy sa mapamilihan matapos ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price para mapagaan ang pasanin ng mga mamimili. Kasunod dito na ulat na nakarating sa palasyo na mataas ang retail compliance sa pagsunod ng mga nagtitinda ng karne ng baboy sa ipinatutupad na MSRP ng Department of Agriculture. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaki ang nagagawa ng pagkikipag-usap sa mga supplier at stakeholder para sumunod sa MSRP at nakikita ang epekto ng mga pamimili o sa mga pamilihan. Upang masiguraan niya na may sapat na supply ng karne ng baboy ang bansa, sinabi ni Castro na nire-review ng Department of Agriculture ang 3 dekadang panuntunan sa minimum access volume at babaguhin ito para makapag-angkat ng karne ng baboy at mapababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Nanawagan ng Department of Health sa publiko na huwag magpanik kasunod ng ulat na isang Mexican actor ang nasa critical na kondisyon matapos na dapuan ng mapanganib na bacterial infection sa kanyang pagbisita sa Pilipinas kamakailan. Kinumpirma ni DOH spokesman Albert Domingo ng 44 anyos na Mexican actor na si Manuel Masalva ay sinilali sa medically induced coma dahil sa bacterial infection. Si Masalva na naging papel nito sa Narcos sa Mexico sa Netflix. Bumisita sa Pilipinas si Masalva noong March 14 at lumipad patungong Dubai noong March 18. Sabi ng kanyang manager, nagkasakit ng aktor 2 araw pagdating sa United Arab Emirates. Ang unang tanong namin, anong bakterya? Ayon sa kanyang mga publicist, galing sa Philippines, pero sana sinabi po kung anong klaseng bakterya. Saan niya nakuha? Tanong ni Domingo sa isang interview. Idinagdag pa ng DOH spokesman na walang dapat ikabahala ang publiko dahil tinatanggap ng katawan ni Masalva ang binibigay na antibiotics. Inaalam na rin ang ahensya ang lugar na pinuntahan ng aktor sa Pilipinas at wala silang nabalitaan na may parehong kaso ng bacterial infection doon. Iminungkahi ng Malacanang kay Senadora Amy Marcos na mag-imbita rin ng mga eksperto sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations upang magbigay ng opinyon kaugnay sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat mapakinggan din ang ibang pananaw at hindi lang mga nasa gobyerno upang mabalanse ang pangunawa sa isyung nais malaman ng committee. Mas magandaan niya na makapag-imbita ang senadora ng iba pang international law experts upang makakuha ng ibang opinyon para sa pagbalangkas ng batas. Sa ganitong paraan niya ay hindi lang puro mga opisyal ng ehekutibo ang magiging resource person sa kanyang pagdinig para makagawa ng batas. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, nasawi ang 3 katao matapos na bumulusok ang sinasakyan nilang ambulance helicopter sa karagatan ng Nagasaki, Japan noong linggo. Ayon sa Japan Coast Guard, kumpirmadong namatay sa insidente ang pasyenteng si Mitsuki Motoishi, 86, caregiver na si Koyoshi Motoishi, 68, at Dr. Kel Arakawa, 34. Nakaligtas naman sa insidente pilotong si Hiroshi Hamada, Kusuto
Hoshitaki, helicopter mechanic at 28 anyos na nurse na si Sakura Kunitaki gamit ang inflatable lifesaver sa karagatan ng Nagasaki. Ayon sa ulat, umalis ang ambulance helicopter na ino-operate ng SGC Saga Aviation sa Tsushima Airport ganap na 1:30 ng hapon. Nakatakda itong dumating sa ospital sa Fukuda ng alas 2:15 ng hapon para sa pagpapagamot ni Mitsuki. Inimbestigan pa nila ng pagbagsak ng helicopter. Sa ating balitang lokal, isang review meeting ang ginanap para sa management report ng bawat opisina ng LGU kaugnay ng compliance sa ISO 9001:2015 at ito'y dinaluhan ng mga kinatawan mula sa mga internal quality auditor, document control custodian at iba't ibang department head noong Abril 8 sa Balon Bayambang Event Center. Sa opening remarks ni Mayor Nino Secambao, kanyang binigyan diin ang hangarin na matiyak na ang bawat departamento ay nananatiling compliant pa rin sa ISO standards na ma-address sa mga issue na nadidiscover ng IQA team sa bawat tanggapan. Matapos magrepresenta ang mga department head at kinatawan ng bawat opisina ng kanilang management report, sinuri ng IQA team ang mga nagawang inisyatibo at tinukoy ang mga issue at oportunidad para sa pagpapabuti ng serbisyo ng bawat departamento. Ang aktibidad ay naging daan upang masigurong patuloy ang pagpapatupad o pagpapaunlad sa quality management system ng pamahalaang lokal at tunay na total quality service ang lahat ng natatanggap na serbisyo ng publiko sa munisipyo. Samantala, formal lang nilagdaan ang memorandum of agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste at ng Rabadon Enterprises sa pamamagitan ng Alaminos City Palit Basura Caravan. Layunin nitong hikayati ng tamang paghihiwalay ng basura mula sa mga tahanan, institusyon, industriya, establishmento at sektor ng agrikultura. Sama-sama natin gawing mas malinis at mas luntian ang ating komunidad, ani Mayor Celeste. Samantala, nagtapos kahapon ang sinagawang 3-day monitoring and inspection ng lokal na pamahalaan lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Celeste sa mga accommodation establishment sa lungsod. Layunin ng aktibidad na siguro ding tumatalima ang establishment owners sa mga batas, ordinansa, implementing guidelines at maging sa mga health and safety protocols. Umindayog sa saya ang bawat Bayambanggenyo sa saliw ng masiglang musika na sumalubong sa kanila sa People's Grand Ball and Balikbayan Night na ginanap sa Municipal Town Plaza noong Biyernes ng gabi, Abril 4. Nagniningning at kumikislap ang gabi na nagbibigay patunay sa tema ng pista ng Mangkirlap, Magaygayagan Bayangbang at kitang-kita rin ang naglilitawang ganda at kagwapuhan ng mga Bayambanggenyo sa kanilang kasuotan na umaakma sa All Black Affair na tema ng kaganapan na ito. Naghandog na isang engrande at kahangahangang pagtatanghal ang Don Puding Orchestra. Kasama rin sa tablado ang pinagmamalaking talento ng Bayangbang, si Jonalyn Bugarin, ang kampiyon ng Farmers Got Talent na muling pinatunayan ang kanyang husay sa pag-awit. Pinakatampok sa gabi at tinabangan ng lahat ang premyado at matikang mga awit na si Ariel Rivera, ang tinagurian noon na kilabot ng kolehiyala na napaibig at nagpakilig sa lahat na madumalo sa kanyang malaanghel na tinig. Dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Humakot ng panibagong gintong medalya ang magkapatid na Sambo National Athletes na sina Sydney at si Tangkonchan
para pagbidahan ng 3 titulo at isang runner-up finish sa katatapos lang na 2025 US Open International Sambo Cup Tournament sa Atlanta, Georgia sa Amerika. Nagpamalas ng angking husay ang national squad para angkinin ang top podium ng 4-man team na suportado ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa prestigyosong torneo na inorganisa ng USA Sambo Incorporated at International Sambo Federation. Nananatiling rin sa kanyang 80 kilograms division ng 6-time world medalist na si Sydney matapos talunin si Sarah Willis sa finals, habang dinomina ni Chino sa men's 88 kilograms sports match si Nuraliv Talasbak ng Kyrgyzstan. Wagi rin na ginto si AC Yap sa women's sa 72 kilograms combat sambo, habang nakontento naman sa silver medal si professional mixed martial arts fighter Jo Marie da Sambangueña Torres sa women's under 54 kilograms combat event. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung tagapagbalita ko po, si Susan Valdez Siadaw. Oras po natin, ganap na alas 5:26. Katabay nga pala natin sa technical side, si Jan Christian Lambino. Todo Balita. DWIZ. At sayan panahon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuan serbisyo. Napag amay unang to, soy na umbaloy. Aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Extraordinario ang kwento. Nurse Aki D, ngem gapo iti pandemic, nabiyag ti childhood dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak kita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapo ti tulong ti MX3. Inayon ko pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailako kon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsaida Lagipo, daytoy ti Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing, at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage, at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island, at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island, at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List.
iboto. Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64, Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, ganap na alas 5:32. Ang bilis po ng oras, mga kaibigan. Welcome po sa ikalubahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. At ngayon ay April 9, holiday. Holiday pala ngayon. Kung di pa ako lumabas kahapon, iniwasan natin yung sobrang init. Kasi kung ano po sinasabi natin, ginagawa rin natin. Kapag hindi naman importante, wag na lang po tayo lumabas. Dahil sa sobrang init po ng panahon. Pero kagabi umulan, lakas na ulan. Malakas na ulan kagabi, kaya medyo nabawasan po yung alinsangan ngayong araw. April 9 holiday at ang ano yun? Bakit may nagsasalita dito? Yun. Araw ng Kagitingan. Biglang may nagsishoutout dito sa isang cellphone ko. Araw ng Kagitingan ngayon. Dati palang tawag dito sa araw ng Kagitingan ay Bataan Day. Ayan. Anong tawag nito? Ginugunita natin ng April 9 noon as Bataan Day. At saka dahil nga po sa yung pagbagsak ng Bataan at saka ng Corregidor. Ayan. Palipat-lipat daw yung petsa nito kasi nga iniiwasan yung iniiwasan ang celebration naman ng Holy Week. Next week holiday din. 17 tinitingnan ko yung kalendaryo. Magpalit tayo ng salamin. Ayan, pang to ayun, mas malinaw yung pag far view, mas malinaw tong salamin ko isa. April 10, 11, 17, 18, 19. Ayan. Wala pong walang pasok. Siyempre sarado po ang DWIC. Yan naman po yung oras ng paglilinis naman ng lahat ng mga transmitter, lahat. At saka yun, bakasyon grande din natin. Yung araw na yan. Hindi ka na kailangan umabsent dahil talagang bakasyon. Well, anyway, magandang umaga po. Kumusta po? Mahirap gumising ngayong kapag ganito, yung pagod na pagod. Hindi naman tayo napapagod Kaya parang nakakapagod yung sobrang init ng araw. Kahapon humihingal ako, hindi ako gumagalaw Ayan. Pero ngayong welcome na po dito sa ikalawang bahagi. Paghatid po natin ng mga balita mula sa probinsyang Anggaling. Ayan. Kaya lang kapag marami tayong mga nababasa, marami po tayong mahinahatid dito ng mga balita na yun na lang na yun ang sinasabi po natin. Pero marami pa rin po yung mga hindi natin alam kung hindi talaga nila naintindihan o ayaw lang talaga nila intindihin. Katulad nga po ng ito pong Gikonsulta na lagi po natin ipinapaliwanag, pero meron po mga sektor
Ayan, yung mga sektor, yung mga sektor, yung mga ayaw intindihin o hindi nila naintindihan o ayaw talaga intindihin at talagang nagsasabog pa ng lagim. Ibig sabihin ng disinformation campaign tungkol nga po dito sa Gikonsulta plus Gikonsulta. Kasi may mga nababasa tayo na may mga nakikita tayo mga reels o kaya yung tawag nito mga inilalabas po nilang video, tapos yung mga comment, isa naman yung nagko-comment isa lang, obviously parang naghahatid ng misinformation o information na mali. Ayan, ay sinasabi nga, proyekto yan ng PhilHealth, sinasakyan nyo lang, ginawa nyo pang Gikonsulta, parang ganon. Ever since naman, pinapaliwanag po natin dito, ang Gikonsulta, ang konsulta plus Gikonsulta, mag-partner po yan. Ayan, meron nga yung ginagawa nilang anong tawag nito, issue yung 1007. Magagaling talaga yung mga tao, no? Lalong-lalo na yung mga gumagawa ng mga fake news o gumagawa lang ng mga paninira. Yung pong 17, 300, Gikonsulta na issue, hindi na natapos. Although marami naman yung nakakaintindi, o actually naiintindihan naman talaga nila. Sabi ko nga, ayaw lang talaga nila intindihin. So ulit-ulitin po natin, sa bagay pati dito sa Dagupan, kung minsan nakikisakay, dahil naririnig nga nila sa atin, hindi po tayo kasama. Hindi tayo kasama dun sa Gikonsulta, pero kasama tayo sa konsulta. Ayan, magpukonsulta lang kayo, wala kayong matatanggap na 300 kasi po yung 300 Gikonsulta incentive po yon, malinaw. Konsulta plus Gikonsulta, kapag kayong konsulta, programa po yan i-konsulta, programa yan ng PhilHealth, at para tulungan o i-enhance o suportahan ang programa i-konsulta, gumawa po nagpasa ang provincial government o ang Sangguniang Panlunsod ng Gikonsulta para may patupad itong Gikonsulta. Yung Gikonsulta Government Unified Incentive. Yun, incentive. Incentive lang po yung Gikonsulta at galing po yon sa kaban ng probinsya, hindi po sa bulsa ni Governor Gico. Ayan, malinaw. Suporta po yon ng probinsya sa PhilHealth. PhilHealth na nga ang nagsasabi, nililinaw ng PhilHealth palagi na maganda yung proyekto, at proyekto nga nila yon na isinusulong po ng todo ng provincial government dahil ang mga ibang LGU o karamihan sa mga LGU madamya o ibang mga LGU hindi nila alam kung ano, hindi nila ito pinapansin, hindi nila ito binibigyan ng importansya. Nakita po natin, gobernador, ang kagandahan ng proyekto kaya grinab niya itong proyektong ito. Ayan. So, mahinang klase na lang po yung LGU na hindi nagpapatupad nito. Yan, sabihin na po natin. Mahinang klase ang LGU na hindi makita yung importansya po ng programang i-konsulta. Ayan. Kasi nga itong i-konsulta na to, inuulit-ulit naman, hindi naman po ito ninanakaw ng provincial government yung credit dito sa i-konsulta na to. Isinusulong lang niya ang proyektong ito, kaya nga po nagkaroon ng i-konsulta, yung pangalan ng proyekto para magbigay ng incentive, Government Unified Incentive Program. Yun po yung Gikonsulta. Kung naghahanap kayo ng 300, yun yung Gikonsulta. Pero hindi naman kayo pwede mag-Gikonsulta kung walang konsulta. Kasi magpakonsulta muna kayo para kayo makakuha nitong incentive. Ayan, incentive lang po yun. Ayuda in short. Ayan, pero yung iba nga, ginagawa nila ng negatibo. Negatibo, pinalalabas nila negatibo ito, pero ang totoo naman, napakaganda po nitong proyekto nito. Well, anyway, siguro mabibilang mo lang naman sa kamay yung mga sinasabing hindi nakakaintindi o ayaw nga intindihin at nagpapaintindi ng mali sa ating mga kababayan, pero marami na po sa ating mga kababayan naman ang nakakaintindi na dito sa programang ito ng provincial government. Ano po? Ayan, sabi ko matatapos na yung nagsimula ito ng October, mahigit
1 milyon na yung may 1 milyon na yung nakapag-rehistro at naiintindihan nila. Meron pa ring 1, 2, 3 na hindi nakakaintindi o sabihin na natin siguro 10. Tapos padadamihin nila yung may nakita kasi ako na iisang tao lang naman pupunuin niya yung kanyang thread ng siya mismo, siya lang, para magmukhang maraming comments, pero siya lang mag-isa. Yung So, kumbaga, komento ko, reaction ko. May magre-react naman na na hindi po, ipinapaliwanag na sa kanya, pero yun pa rin. Yan, nagba-viral siya mag-isa. At saka base marami siyang comment Base sa na-experience ko rin yung ma-enroll sa konsulta. Kailangan ma-enroll po kayo sa konsulta bago kayo, kailangan ma-enroll kayo sa PhilHealth bago kayo ma-avail, bago nyo ma-avail yung konsulta. Yun nga, base sa experience po natin, nung personal ko na po yun, nagpa-check up ako. So, kinuhanan ako ng mga information. Sabi ko, ano yun? Enrollment na sa konsulta. And then, pag nakuha na yung information about you, dun sa susunod, experience ko po yan sa Dagupan City, tatanungin nila kung meron kang PhilHealth. Kung wala kang PhilHealth, either ipa-rehistro ka na nila, pero yung mga yun, staff ng PhilHealth na yun or punta ka dun sa opisina ng PhilHealth. Kung i-rehistro ka nila right there and then, hindi mo ma-avail yung kung merong lab test, hindi mo ma-avail yun. So, yun po yun mga kaibigan. Baka isipin nyo, na-i-enroll na kami noon dun sa point of care o kung ano man yung mga programa. Taon-taon yung enrollment na yun. Taon-taon yung pag-update ng LGU. So, kung hindi kayo na-update ng yung membership nyo, registration nyo sa PhilHealth, awan. So, ibig sabihin, kailangan miyembro ka talaga ng PhilHealth. So, yun yung win-workout ng provincial government na kung yung kababayan natin na magpa-enroll sa Gikonsulta or e-consulta, wala pa siyang, hindi siya enrolled sa PhilHealth o hindi renewed yung kanyang membership sa PhilHealth, probinsya ang magpa-process. So, i-renew nila para ka makapagpa-rehistro o makapagpa-rehistro sa at ma-avail mo yung mga lab test. Yan, yung lab test yung covered. Yung cover niya yung 1.7. So, ang magpo-proseso niyan, provincial government. Ayan. At ipaliwanag din natin, itong point of care program naman, ito yung mga nasa hospital ka na, para to sa mga indigent, yung mga nasa hospital na hindi sila member ng PhilHealth, meron naman yun, yung point of care. Kasi kung maalala niyo po, kapag magpapa-hospital ka, dinala ka sa ER, emergency, at sabi doon ay kailangan ma-confine ka, doon na papasok yung point of care. Na kung hindi ka registered, yung sa point of care, doon ka, titignan nila yung record ng PhilHealth kung member ka o hindi. Ayan, the point of care, doon ka enroll, pero hospitalization yun. Yan, so nando ka na, nasa hospital ka na mismo. Nasa hospital ka na. Samantalang yung konsulta, plus konsulta, check up, may sakit ka man o wala, kung may nararamdaman ka man o wala, check up po yun. Kung magugunita po natin, meron po sinasabi sila noon na pwede na yung mga, tawag nito, kasi dati, hindi ka maka-avail, di ba? Nasubukan na rin natin yan. Hindi ka maka-avail ng PhilHealth benefits kapag ka hindi ka na-confine. Kaya tayo noon kapag ka anong tawag nito, check up tayo, executive check up tayo, kailangan pa nating matulog sa ospital para lang ma-avail natin yung mga programang yon ng PhilHealth. Pero ngayon, yun nga po, kahit outpatient ka na, kahit hindi ka na kailangan magpa-confine. Ayan, hindi ka na kailangan pa magka-confine. Pwede mo nang i-avail ngayon yung PhilHealth. Noon, magpa-confine ka muna para mo ma-avail. Pag outpatient ka, hindi mo to ma-avail. Dapat tulog ka ng isang araw. Di ba may naka-experience nun? Tayo. Kailangan matulog sila. Dahil siyempre, di ba, pag ospital, mayat maya may pumapasok. Nurse, check up yung BP mo, etc. Nilock nila yung pintuan. Huwag niyong ilalak yung pintuan. Hindi yun hotel. Pwede mong ilak yung pintuan. So, yun po yung kagandahan po nitong Gikonsulta Plus Konsulta Program.
probinsya na mismo, si Governor Ramon Gico III na mismo yung nakaisip na kailangan ma-enroll at magkaroon ng regular check-up ang mga Pangasinense. Ayun, check up lang, outpatient. Ma-avail na po natin yung mga coverage o yung mga benepisyo po na ino-offer ng PhilHealth. Ayan, sabi nga natin noon, kailangan mo pa magpa-confine para mo ma-avail yung mga benepisyo na ipinagkakaloob po ng PhilHealth. Pero ngayon, kahit na outpatient, kahit na wala kang sakit, kahit na wala kang nararamdaman, gusto mong ma-check, gusto mong masiguro na all is well, all is clear sa atin, magpapa-check up ka para ma-avail mo yung benefit na yun na ipinagkakaloob po ng PhilHealth na pribilehiyo ba natin yun o karapatan? Pribilehiyo na binibigay po ng PhilHealth, magamit po natin yon. So yun, ngayon ang ginagawa po ng provincial government para magamit po natin yon, ma-avail po natin yon, ipinopromote po nila itong e-consulta sa pamamagitan nga po ng G-consulta. Yan, yung insentibo na ibinibigay nila, yung ayuda na ibinibigay nila para ka lang magpa-rehistro sa e-consulta. Para ka maging, para ka ma-register dito po sa e-consulta. Kasi hindi ka naman makakakuha ng G-consulta o ng ayuda kapag ka hindi ka magpapa-miyembro dito sa, magpaparehistro dito sa e-consulta program na ito. At yan po, lalo pong inilalapit po ng provincial government ang serbisyo ng probinsya. Take advantage po para sa ating lahat po yan, lalo na sa panahon na ganito, kailangan talagang magpa-check up or kung kailangan nyo talagang magpa-check up dahil mayroon kayo nararamdaman at enrolled na kayo sa programa, hindi na kailangan yung mahaba pang mga interviews. Di po ba, hindi nyo ba nararanasan na pag magpa-check up kayo, may mga interviews pa, etc. Samantalang yon, sabihin nyo lang yung pangalan nyo, i-click yung sa application, kung enrolled na kayo, makikita na doon agad-agad. So, konti na lang yung tatanungin nila kung nabilbilang. Plus, updated yung medical record nyo. So, yun po, mga kaibigan. Bakit inuulit-ulit po namin dinidiscuss dito sa Todo Balita? Dahil, para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan at hindi yung mali, yung pumapasok yung sa kanilang mga tenga. Ayan. Okay, so iba pa rin po natin mga balita. Yan nga, ang Gico administration, 3 years, mark era of first times. Marami pong first times. Inuulit-ulit din natin. Maraming first times sa sektor ng edukasyon. Itong Pangasinan Polytechnic College. First time po talaga yan kasi first time na magkaroon talaga ng ang probinsya ng eskwelahan na pinapatakbo ng provincial government sa loob lang ng 2 taon nakapagpatayo po, nakapag-establish ang probinsya ng paaralan ng kolehiyong state kolehiyo na nagagamit na operational na, functional na at ilang mga scholars na po yung nag-aaral dito at tuloy-tuloy na. Ayan, isa lamang po yan sa mga first time. First time din po yung sa dito, tawag nito, yung sa salt farm, salt center, na pinapatakbo na rin po ng provincial government. Actually, ang dami po yung first time na yan. May nakita kasi akong ganun eh. Pero isa po sa ibabalita po natin, increase sa operational Office of the Provincial Veterinary na dagdagan ng 4 na beses ang collection fees nito sa pagbabalik po natin. Mula po nang nag-assume si Governor ng 2022, nadagdagan po ng 4 na beses ang laki ang increase nito sa collection fees ng Office of the Provincial Vet. Pero mamaya po yan, pagkatapos po lamang ng ilang paalala, oras natin ganap ng 5:49. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako bilib. Markoleta sa Senado. Markoleta sa inyo'y magseserbisyo. Malalagot ang mga mapangabuso. Markoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City.
the original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinario ang kwento. Hanson na inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, piyan manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, soy na umbalay, aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:53 ng umaga. At sa Todo Balita kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire at Kaarun Susan niya daw. Maidagdag lang po natin mga kaibigan, kaninang madaling araw, napakalakas ng ulan. Mukhang hindi magiging maganda yung lagay ng panahon ngayong umaga o maghapon. Kaya yung hindi umulan doon sa kanilang mga lugar kagabi, better o kaninang madaling araw, magdala po kayo ng payong lalo dahil mukhang uulan. Dito sa lungsod ng Dagupan, nakikita po natin makulimlim ang kalangitan. Na naaburido po tayo dahil ang lakas talaga ng ulan kaninang madaling araw. Nakaw, paano na kaya? Baha-baha na naman ito. E syempre dyan sa may PNR Road, tubig. Dahil nga elevated na yung dyan sa MH Del Pilar
at binutasan lang ng konti yung bandang ibaba para yung galing sa PNR Road at saka sa PNR na tubig ay pupunta dun sa bagong elevated na drainage. Pero may naipon hanggang dun sa lampas ng unang gate ng GSIS. Kumusta po dyan sa mga lugar nyo? Okay ba? At ito lang po paalala sa Notice of Power Interruption mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o Sinpelco. Meron pong nakatakda sa April 12 sa araw po ng Saturday mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At ang affected areas ay yung coverage po ng Sinpelco sa San Carlos City, buong bayan ng Malasiki, Bautista, Basista, Alcala, Bayambang, bahagi ng Urbistondo, particularly Barangay Pasibe East, Pasibe West, Bitwag, Balangay, Batangkawa, Duplak, Tanmalaka, doon po sa mga terem sa Barangay Bayawas. At palagi pong ipinapaalala ng mga electric cooperative o electric company kung ganyang may power interruption, palagi po nilang sinasabi, we may energize the lines ahead of the allotted time. Therefore, please consider the lines and equipment energized at all times. Kanina nabanggit ni Kaaron Susan yung Green Canopy Program ng Provincial Government ng Pangasinan. Sabi nga po, first time na buong probinsya yung greening program. Yung pagtatanim ng puno sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi po yan first time, pero yung ang target po ng provincial government ay masakop lahat ng distrito sa lalawigan ay first time po syempre dito sa lalawigan. Ayan, Greening the Province sa pamamagitan ng Green Canopy Pangasinan Project na inintroduce naman ni Governor Ramon Gico III. At hindi lang po sa iisang lugar o iisang bayan yung pinagtataniman po ng mga punong kahoy, hindi lang po yung mga forest trees, gano'n na rin yung mga fruit-bearing trees, kundi sa iba't ibang distrito nga dito sa ating lalawigan. Kasabay na po dyan, syempre yung mangrove planting na pinaigting, pero dito po sa ang target nga po, kung sa Gikonsulta target, minimum ay 2 million Pangasinenses yung may enroll sa Gikonsulta program plus e-consulta. Dito naman sa Green Canopy program, Green Canopy Pangasinan project na inintroduce nga ni Governor Ramon Gico III. At full support po dyan ang Sangguniang Palalawigan headed by Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Ang target nga po at least 1 million trees and mangroves sa strategic areas dito sa lalawigan ng Pangasinan. So bukod nga, kagaya ng sabi ko kanina, bukod po sa forest trees, yung mga fruit-bearing naman, yung mga seedlings, kasama dyan ang kasoy, atis, sugar apple pala ang pangalan ng kasoy sa English. Tamarind o sampalok, andyan din po yung langka, kape, kakao. At yan naman ang mga seedlings ay nanggagaling po sa Office of the Provincial Agriculturist. At syempre, katuwang po ng provincial government ay mga provincial government employees sa pagtatanim sa iba't ibang lugar. Plus syempre yung mga mula naman sa iba't ibang government agencies kagaya ng PNP, BFP at iba pa. At marami rin pong mga individuals at mga non-government organizations na sumasama sa nasabing programa. Ito po yung Green Canopy Program of the Provincial Government. Samantala mga kaibigan, 1 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Tignan po natin, pagbati po natin sa mga nakatutok po dito sa ating programa DWIC Todo Balita. Ulitin ko lang na magdala po ng payong dahil umulan kaninang madaling araw. Mukhang mararamdaman po natin itong maghapon. Huwag naman sana itong ulan o kaya ambon. Good morning kay Laruan Lama Winks Laruan Lamang, kay Ariel Awanan Bandong, Lynn Coronel, Oscar Dormente,
at sa iba pa na nakikinig po dito sa ating programang Todo Balita. Siyempre kay DC Vian Venice Chua Armas, kay Mamata, good morning, kay Achikora Aquino at Kuya Mar, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre kay DC Vian Venice. Ayan, binuksan ko yung cellphone ko, biglang nagsalita. Mga kaibigan, antabayanan niyo po ang susunod na programa, ang Early in the Morning. Okay, programa sa National, sa main office ang maririnig nyo po. Pero kami po ni Kaaron Susan, babalik muli bukas. Ang Todo Balita po ay napapakinggan nyo alas 5 hanggang alas 6 every morning, Lunes hanggang Sabado. Yung iba, marami na po naghahanda ng kanilang pasyal-pasyal next week dahil next week na po yung Holy Week. Siyempre, ang mga radyo, mga istasyon ay sarado po yan. As in, totally wala kayong maririnig. Pero yung iba meron ng Black Saturday, meron ng music. So, kailan tayo off-air, Kaaron Christian? Thursday ba o Friday next week? April 18. Yan. Nag-umpisa na rin po yung mga programa, siyempre. Pistay Diet Celebration ng lalawigan ng Pangasinan at meron na pong mga palabas sa gabi, meron pong mga banda at iba pa. Samantala, meron po yung Agri-Trade Fair, Tourism Agri-Trade Fair, dyan sa may Maramba Boulevard, dyan sa may Capitol Complex. Ganun din po ang Mango Bamboo Festival, nag-umpisa na kahapon, dyan sa lungsod ng San Carlos City. At meron na rin pa isa-isang mga programa sa Bangus Festival dito naman sa lungsod ng Dagupan. Mga kaibigan, muli tayong magkakasama-sama bukas sa Todo Balita. Pansamantala magpapaalam po kami sa ngalan ng ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw, sa technical si Kaaron John Christian Lambino, ako naman po si Liway Manantani Paragire. Isang napakagandang maambon ng umaga. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.